Madalas kapag nakakita tayo ng lumang sasakyan, unang pumapasok sa isip natin, "Aray ko po, problema 'yan." O kaya sabi nga ng iba, "Bili ka ng isang sakong Biogesic kasi sakit sa ulo 'yan." Mga gastos sa repairs, laging sira, sakit sa ulo, etc., etc. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang lumang sasakyan pwede palang maging isa sa pinakamagandang desisyon mo pagdating sa pera? Pwede yan maging susi sa financial mong kalayaan at sa buhay na mas kontrolado mo. Mga brad, hindi to tungkol sa pagiging sentimental sa pagkakaroon ng lumang sasakyan o sa pagmamahal mo sa mga lumang gamit. Mas malalim pa yan sa mga gusto kong ipaalam sa video na ito. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa buhay mo. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa yung paulit-ulit na utang at walang tigil na mga gastos na marami sa atin wow, sana all na lang. Kasi nga, dami mong utang, daming gastusin. Kasi kung isipin mo at tatanggalin natin lahat ng mga magagarbong marketing strats sa mga bagong labas ng mga sasakyan, yung mga patutsada na para lang maengganyo kang bumili ng bago. Yung mga lumang sasakyan ay hindi lang siya para sa gamit o para makapunta sa gusto mo na lugar, point A to point B. Ito ay para sa mas maraming matira sa bulsa mo. Pera, yan, gastos, para makapag-focus ka sa tunay na importante o mahalaga at para mabuhay ka ng ayon sa gusto mo. Tara, pag-usapan natin ang ilan sa mga idea na ito. So, mga pananaw ko ito na sigurado akong magpapabago sa tingin mo sa pagmamay-ari ng sasakyan at baka pati na rin sa pera mo. So, karamihan sa atin simula pagkabata, nakita na natin siguro ito sa mga yayamanit nating mga barkada, mga kababata natin, or tayo mismo, parang tinuro o tumatak na sa atin na normal lang ang may car payment, yung monthly na hulugan para magkaroon ng bagong sasakyan. Yung buwanang hulog ba? Kumbaga, bahagi na daw ng buhay ang mangutang para sa sasakyan. Pero bihira natin pag-usapan kung gaano ka mapapamahal katagalan. So akala mo nakatipid ka kasi buwanan lang hindi siya mabigat. Yung mga bagong sasakyan, hindi lang yan isang beses na gastos. Pag binili mo yan, cashman o via financing, hindi yan dyan nagtatapos. So, yan ay isang gastos na patuloy na kumukuha ng pera sa'yo. Mga bayad buwan-buwan sa financing or hiniram ninyo, yung insurance niyan, tapos on top of that, yung interest, no? Kung iisipin natin. Tapos yung halaga niyan, once na lumabas na yan sa dealership, sigurado po ang depreciation value malaki. So, pagkatapos yung repairs na wala na sa warranty, grabe. Ang bilis maipon at patambak ng mga gastusin na yan. So, hindi nyo yan namamalayan, pero magugulantang kayo pagdating ng panahon na yan, kailangan may ayusin, kailangan may palitan. So isipin mo ang average na monthly car payment ngayon sa Pilipinas, sa atin dito, mga 16 to 23,000 kada buwan, roughly, no? Sa isang buwan, sa mga bagong sasakyan, no? Sa isang taon, kung sabihin natin monthly mo, sabihin natin 18,000, nasa 216K na yan. Sa loob ng 5 taon, o kaya 60 months, karamihan, ganun yung kinukuha, umabot ka ng 1.8, 1,080,000 nagastos mo sa financing lang yun. Pero yung sasakyan mo, pagdating ng 5 years, malaki na ang binaba ng presyo. So, depreciated na siya agad. Samantala, ang perang yan, sana pwede mong inilagay sa investment, yan, para lumago, imbes na napaubos mo sa pagbabayad nung inutang or hiniram. Pwede siguro sa real estate, no? Yung pinundar mo yun, pwede.
Pero kanya-kanyang desisyon naman yan. Again, ang video na to ay para lang mapaintindi sa inyo na, may option kayo para kumuha ng bago or muna sa second hand. So, balik tayo dun sa investment. Paupahan muna siguro or sana. So, imagine mga brad, monthly mo lang yan. Iba pa yung maintenance niyan. Mga wear and tear, mga gulong. Ito mga brad, hindi siguro to applicable sa mga may kaya na sa buhay, no? Yung mga talagang may business naman, may panggastos. Ito ay para sa mga katulad ko na saktong kumikita lang. Katulad ng sabi ng isang book, no? Si Robert Kiyosaki, yung Rich Dad, Poor Dad. Yung malaking pagkakaiba nito ng dalawa, ko yung assets. Assets, nagbibigay ng pera. At liabilities, kumukuha ng pera. So, saan nagpo-fall yung bagong sasakyan? Yung bagong sasakyan, liability yan. Nalulugi ka, kinakain ng pera mo, at hindi tumitigil sa gastos. Katagal. So, isipin nyo na lang yung gas nyo monthly kung talagang gamit na gamit. And kung service lang, walang balik. Gas pa lang, isipin nyo na yung gastos nyo. Lifetime yan sa buong buhay ng sasakyan. Magpapagas ka, magpapadiesel ka. So, balik tayo dun, no? Ang lumang sasakyan, ano naman ang purpose? Anong silbi? So, yung lumang sasakyan para sa akin, isa ito, parang chance sa'yo, pagkakataon para sa'yo. Pagkakataon na makaiwas sa utang. Magamit ng maayos yung pinaghirapan mong pera at makapagdesisyon based sa kung ano ang pinakamabuti para sa sarili mo o sa pamilya mo. Hindi para sa kikitain ng mga dealership sa'yo, ng mga ahente. Pasintabi na po sa mga ahente. So, again, nasa desisyon po ito ng tao kung gusto nila ng brand new or magtiyaga muna sa second hand. Kapag pinili mo muna yung lumang sasakyan, hindi ka lang nagtitipid. Gumagawa ka ng malaking hakbang para makalabas sa sistemang nakaka-stress sa pera, gaya ng nararanasan ng karamihan sa atin. Panahon ngayon, halos sinasabi at nakikita natin sa paligid natin na mas maganda kapag mas marami. Yan, yung idea na yun na marami akong sasakyan, marami akong ganito, ganyan. So, pagdating sa sasakyan, mas maraming features, mas magara, mas pang-status, yayamanin, nakakapogi. Pero sa totoo lang, ang tunay na security sa pera, ang tunay na payapa sa buhay, yung madalas nag-uumpisa sa pag-iisip na kontento ka or sapat na. Ito mga lumang sasakyan, itong sa akin, itong nasa video, isa itong Isuzu na pickup, 1996 pa ito. Isang halimbawa ito. Una, sabihin sa inyo, walang monthly payment. Wala akong binabayaran ng monthly payment dito na sumisipsip sa income ko. Yung insurance nito, TPL or third party liability, hindi ganun kamahal. TPL kasi nga, hindi naman tayo nagdadrive para sa insurance. Siyempre, nag-iingat tayo pa sa pagdadrive. So, wala din itong super komplikadong electronics na kailangan pag dinala mo sa dealership, nako po, ang mahal ng repair ng mga electronics na to. At ang maganda pa dito, pwede mong ayusin ng sarili mo o DIY. O kaya dalhin mo sa mga local shops na nakilala mo or mga nakikita mo sa daan kaysa sa dealership maintenance na sigurado tatagain ka sa gasto. Diyos ko po. So, isang book din about the psychology of money. Ang hinahabol daw karamihan ng mga tao, ang pagiging mayaman, nakikita sa dami ng mga gamit. Pero ang totoo, yung security sa buhay ay mula sa yung kakayahang mamuhay ng simple at hindi kailangan ng sobra. Yung pagmamay-ari ng lumang sasakyan, ito magtuturo sa iyo na pahalagahan mo kung ano yung gumagana, yung umaandar. Hindi yung laging bago, no? Binabago nito yung pananaw mo mula sa paghahabol mo sa mga upgrades papunta sa
pagpapahalaga sa mas maaasahan, yung reliability pa ng sasakyan. So isipin mo kung ano ba talaga ang mas importante. Yung ganitong mindset na hindi lang to sa applicable sa sasakyan. Pwede din itong baguhin ang tingin mo sa pera, sa mga gamit at pati sa mga mararating mo sa buhay. Kapag huminto ka sa walang tigil na pag-upgrade, ma-realize mo na ang dami mo na palang gamit, no? Nandyan lang, hindi mo napapansin, nababaliwala. So, meron ka na palang ganito, meron kang ganyan. Hindi mo na kailangan ng ganito, ng ganyan. So, isa sa mga hindi napapansin sa financial independence, yung wala ka masyadong iniisip na yung mga kautangan, yung control. So, kapag wala kang utang kasi sa isang bagay, for example, yung sasakyan, ikaw yung nagko-control dito. So, for example, sa akin, kontrolado ko yung sasakyan. Ito kasi nga wala namang iniisip na monthly payments dito eh. Hindi ikaw yung kinokontrol ng sasakyan. Kasi pagdating nga ng monthly, iniisip mo yan, no? Okay, yung sasakyan kailangan na naman ng payment by this date, ganyan. So, dun pa lang parang kinokontrol ka ng utang mo. So, yung willpower mo sa pag-iwas sa utang, pagkakaroon ng simpleng buhay, yung tingin ko makakatulong sa'yo. So, itong mga lumang sasakyan, saktong-sakto yung sa pag-uugali na yan, no? Walang utang, ibig sabihin walang stress sa pera, kung magbago man ang kitaan mo, yan, biglang nasisante, wag naman. So, isa lang yung sa mga mga kailangan mong isipin. Pag natigil yung monthly mo, yung kitaan mo, malamang bagsak niyan. Tak. So, another problema na naman. So, sa luma, walang matinding depreciation. So, kasi depreciated na eh. So, medyo konti na lang. So, pag pwede mo ito benta anytime na hindi masyadong lugi. Siguro, lugi ka na lang kapag yung mga pinalitan mo, no? Tapos, wala siya masyadong mamahalin mga komplikadong tech or electronics, no? O yung iba kasi, subscription para lang magamit yung mga basic feature ng sasakyan. So, monthly din yan na papasok sa gastos. So, yung pagkakaroon ng lumang sasakyan, yan ang purong pagmamay-ari, no? Yung pure na ownership. So, walang bangko na naghahabol sa'yo, walang pautang, walang mga kung anek-anek na kontrata na ganito ganyan, kailangan mo itong bayaran, kailangan mo sumunod sa ganito, or else, yan, krepo yung sasakyan mo. Ikaw lang at yung sasakyan mo handang dalhin kung saan mo mang gusto, no? Ang importante kasi sa sasakyan, yung from point A to point B. So, hindi lahat may ganong mindset. Pero, ang gusto ko ipaintindi sa inyo, yun yung purpose kung bakit ka nagsasasakyan. Para sa akin. So, isa yun na para sana wala kang iniisip na mga bayarin. Syempre, expected na yung mga repairs, no? Yung mga kailangan palitan. Matik na yun. At higit sa pera, iba yung kalayaan ng mga sasakyan na alam mong ikaw yung may control, yung wala kang utang. So, isa pa yung walang sensor na laging bumubulong sa galaw mo, yung tutulog, ganyan-ganyan. Walang masyadong komplikadong screen na laging kumukuha ng attention mo sa kalsada, yung mga malalaking screen sa gitna. So, and then simpleng makina lang na yung maaasahan, ginagawa kung ano talaga yung dapat itong gawin, no? Umandar, maihatid ka sa kung saan man gustong pumunta. Yung klaseng kalayaan ang hindi mo makukuha sa mga bagong sasakyan na puno at ng kung ano-anong distractions at dependencies. So, kung isusumahin natin, no? Hindi lang ito tungkol sa sasakyan. Ito ay tungkol sa paano natin haharapin ang buhay. Tungkol din sa kung paano tayo lalayo sa yung ikot ng mundo at mindset na patuloy na pag-upgrade. Yan.
bago, ganyan, bago. And then yung walang utang at yung stress sa pera, no? Yung lumang sasakyan, simbolo yan ng mas malaking bagay. Simbolo yan ng pagpili na mamuhay ayon sa sarili nating gusto. Ang pagpili na mag-focus sa kalayaan imbis na sa status, sa gamit imbis na sa sobra, at sa control imbis na convenience. At sa nakasanayan natin na mundong laging nagtutulak sa atin na gusto ng mas marami, minsan ang pinaka-importante at sana maisip natin ang ma-realize na sapat na ang meron tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video.